Kasi etong si Bato de la Rosa, may statement na naman na nilabas kahapon. Pero dahil nga wala tayong topic kahapon, wala tayong time, ngayon natin pag-usapan. Ito kasi yung sinabi niya. Tungkol ito dun sa, again, tungkol pa rin dun sa mga sa mga um, security ni Sara. Ba't ayaw yung tantanan tong topic na to? Imagine mga kutsero, isang linggo nang nasa Germany si Sara. Isang linggo. Kailan bumagyo? Kailan bumagyo ng Karina? Thursday last week? Oh. Anong petsa na? Isang linggo na siyang nasa Germany. Oo. Isang linggo na niyang iniiwan yung trabaho niya. O Wednesday daw. O akala ko nga Thursday Wednesday pa pala. Ay, umuwi na. Okay. Hindi nagpaparamdam eh. Umuwi na daw. Hindi sure. Umuwi na daw. Hindi sure. Ako na hindi ko sure eh. Walang paramdam eh. But anyway. O baka gusto ganun yung, imagine, yung pag-alis niya na picturean, pagdating niya, hindi. Di ba? Yung pag-alis niya na picturean, pagdating niya, hindi. Ewan ko, sabi ng mga nagko-comment dito, nakauwi na raw. Pero ako, hindi ko pa nababalitaan. I'm sure mababalita yun pag umuwi na siya, di ba? Anyway, tuloy na ngayon natin to. Sabi niya, baka sabihin nyo naman na private army yung ito related, di ba, nung nakaraan nga, sabi ni pangalan niya, ni Bato, sabi, baka sabihin nyo naman na private army yung ginagawa natin, ha? Ang akin doon, very fair ang panawagan. Oh, very fair daw, guys. Napaka-fair daw. Oh. Napaka-fair daw, guys. Very fair ang aking panawagan na yung marunong sa unarmed combat. Dahil wala tayong armas, dahil mga retired yan o hindi na yan active. Hindi sila authorized magdala ng armas. Actually, pwede naman sila magdala ng armas kung meron silang lisensya. Diba? Kung may LTAP, tapos meron silang PTC. LTAP is license to own and possess a firearm. Tapos PTC is permit to carry. So, kung meron naman sila noon, anong problema? Walang impediment, walang legal impediment, guys. Oo. So, malabo. Mali rin tong sinabi ni Bato na to. Tsaka merong special na license for security guards. Alam naman ni Senator Bato yan? Oo. Alam niya yan. Pwede naman nilang kuhaan ng special na license yung mga yun eh. Kung gusto nila. Iba pa yung PTC. PTC FOR. Permit to carry, kalimutan ko yung FOR. Firearms or rifles. Yung hanggang PTC lang ang alam ko. Permit to carry. Anyway, going back. So, yun nga. So, pwede naman. Pwede naman sila magdala ng armas. Mali itong sinabi ni Senator Bato na hindi sila authorized. Di ba? Firearms outside of rest. Ayun. Yun na nga ba sinasabi ko eh. Minsan talaga dapat tinatandaan ko yung buong acronym. Thank you very much. Thank you very much. Ayan. So, anyway, going back. So, medyo mali ito na hindi sila handang authorized magdala ng armas. Authorized sila, basta may lisensya. Walang problema doon. Ang tagal na nga, mahaba na nga yung lisensya ngayon, 10 years na eh. Dati, every 2 years or 3 years, renew ka ng renew. Akin, 3 years lang. Actually, wait, 2020... Actually, no, 2 years lang, 2022. Tapos, renewal na ako nitong April. Oh, di ba? Sa LTAP yun. But anyway, pwede naman yun. Pwede naman sa mag-authorize. Kailangan marunong sila sa mano-mano nung pang self-defense para makatulong kahit papaano sa kung merong threat sa buhay ng ating Vice Presidente. Yun ang dyan. Yun ang malaking katanungan kasi dyan. Kung merong threat. Alam niyo mga kotsero, huwag niyo kong kalimutan, si Sara ay wala na po sa DepEd. Wala na po siya sa DepEd. So, wala akong dahilan para siya ay wala nang dahilan para siya ay bumiyahe-biyahe pa. Totoo lang. Walang dahilan para bumiyahe-biyahe pa siya.
Wala rin nung dahilan para si Sara magpaikot-ikot sa buong Pilipinas. Well, nagbuka siya ng mga satellite offices, OVP satellite offices, pero, I mean, ano bang ginagawa ng OVP satellite offices? 'Di ba? Parang ano lang yan parang pinalaking serbisyo ng mga LGU Parang sa burol daw may dahilan siya mag-ikot-ikot. Sa burol, pwede siya mag-ikot-ikot. Okay. Ayun na nga, Jamie V. Isa pa sa mga issue ko yan. Bakit pa siya humingi ng 2 bilyon? Alam niyo mga kotsero, ulitin ko lang I mean, may mga napipigo na nga sa akin, feeling ko mga kakamping. Na sinasabi ko raw palagi, si Lenny daw set the lowest bar for a vice president. Nagagalit sila. Pero sa akin naman kasi, totoo naman. Pero in this regard, talo pa siya ni Lenny. Imagine mga kotsero, si Lenny na ang lowest bar. Pinakamababang bar na yon pagdating sa vice president. She's the lowest. Pero mga kotsero, tinalo pa rin siya ni Lenny. Imagine, teka, kukunin ko nga yung article na yan, 2 billion na yan. Nanggigigil ako dyan kahapon pa Kasi, itadagdag ko lang dito. Kahapon ko pa pinanggigigilan yan Kasi, mga kotsero, hindi ko magets bakit niya kailangan ng 2 bilyong piso. Anyway, ito. Ayan 2 billion, bakit? Alam niyo mga kotsero, si Lenny set the bar low for vice presidents. Pero sa 800 million na meron siyang budget, hindi ka na nga siya mag 1 billion At naalala ko nung panahon ni Digongong, yung mga Dutay supporters, nagagalit sila nung nag-propose si Drilon na gawing 1 billion ang budget ni Lenny. Si Drilon, nag-deserve daw ni Lenny yung 1 billion pesos na budget. Tapos nagwala yung mga Dutay supporters. Galit na galit sila. Bakit deserve ba niya? Ano bang ginagawa ni Lenny? Wala naman siyang ginagawa. Well, again, pwede ngayon natin sabihin yan kay Sara. Palyado na nga siya sa DepEd. Pumalya na nga siya sa DepEd. Hihingi pa siya ng 2 bilyong pera para sa Office of the Vice President. Saan mo gagamitin yan? Ayan 2.037 billion. Oh my God. According to the parang ito dapat yung naging main topic ko no? Sige, ito na lang yung main topic natin, guys. Anyway, according to DBM Chief Amena Pangandaman, the OVP's proposed budget is 8% higher than its 1.8 trillion budget for 2024. 188.5 million is allocated for personal services, 1.79 billion for maintenance and other operating expenses, and 56 million for capital outlay. Ano to kaya itong personal services na to? Itong 1.7 billion na to, parang masyado itong malaki for maintenance and other operating expenses. Feeling ko para sa para sa niya, yung mga satellite offices. Feeling ko para sa satellite offices to Ang laki naman. Ilan bang tao niya doon? 100? Ilan bang tao niya sa sa satellite offices? 200, 100? Bakit ang laki? Anong klaseng office ba 'yun? Ang ginagawa lang naman nun, puro burol, di ba? Burol, tree planting, ganun. Tapos mag-i-stock sila ng mga pang-ayuda pag may sakuna, etc. etc. Ang laki! Ang laki nito, 1.79 billion. The OVP does not have confidential intelligence funds allocation next year. Okay. No, yung sa guard niya is part of personal services yun Hindi yung kasama sa maintenance. Ang MOOE, mga kotsero, ano lang yan? Yan yung mga pasweldo sa mga tao, pambayad sa mga upa, pang-maintain ng mga materyales, equipment, etc. etc.
So, it's really for operating. Yung personal services, yung security niya papasok din sa personal services. Grabe laki, no? Alam niyo yung kay Lenny, naalala ko nun, gigil na yung mga Dotae supporters nun. Kasi, syempre, supporter pa ako ni Digong nun. So, vinavlog ko rin yun. 1 billion, pinropose ni Drilon, galit na yung mga tao. Galit na yung mga Dotae supporters. 1 billion lang yun. Dapat daw, mas mababa pa. Meron pa nga nagsabi, dapat piso lang daw ang budget ng OVP. Dapat piso lang yan, sabi ng mga Dotae supporters. Ganun. Pero si Sara, wala naman siyang significant accomplishment. Di ba? I mean, may mga nagagawa siya. Burol. More burol. Yung bag. Yan, mga ganyan. Pero wala namang significant accomplishment. Pero humingi ng 2 billion, my goodness. 2 billion talaga. Now, mga kotsero, kaya ko rin na-mention to kasi related to dito eh. Kasi, di ba itong si Bato nga, sabi niya, voluntary basis daw yung mga tao dito, yung mga ano niya, gwardiya. Humingi sila mga gwardiya pero volunteer. Nagsalita ngayon to, nung isang araw, nagsalita to si Remulla. DOJ Chief Remulla, VP Sara still has 300 bodyguards. Oo, kanina ko lang nabasa to eh. Pero nung isang araw pa tong balita. Sabi niya, meron pa siyang 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. She still has 300 bodyguards. It's bigger than the president's. Oh my God. It's bigger than the president. Mga kotsero, presidente nga. Napa-research tuloy ako. Totoo ba itong sinasabi ni Remulla? Kasi mga kotsero, kung gano'n ang lagay, parang mali yata ang priorities natin. Parang may mali sa priorities natin. Bakit mas pinoprotektahan nyo yung vice-presidente kaysa sa presidente? Ay wait, panoorin muna natin yung sinabi niya sa balita. Ito. Crispin Remulla na hindi naman maikukonsidera na masama ang naging hakbang na bawiin ang ilang security details na nakatalaga kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Remulla, kung tutuusin, mas marami pa anyang bantay ang Vice Presidente kaysa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. At sa ngayon, bagamat binawi ang ibang security ni VP Sara, ay marami pa rin naman ang natitira. After the recall of the 75, meron pa siya 320 security personnel. I don't think it's a bad matter to recall some of the personnel. Yeah. And she still has 300 bodyguards. It is bigger than the president's contingent. 300 pa siya. Naririnig niyo yung music nito sa sa mic kasi walang earphones eh. Anyway, sorry. Sorry kung gano'n. So ni-research ko 'yan kung totoo ba talaga 'yan. Yung balita na 'yan. Ito yung COA report ng Office of the President. Ayan Office of the President yan. COA report. Puntahan natin to. So ito yung mga tao ng OP. As of December 31, 2022, ito yung tao ng OP, Office of the President. Basically, ito yung mga pinapasahuran ng Office of the President. Yan, 1,654. Uy, ang dami, no? Ang dami. May 892 na plantilla, 188 na contractual, 99 na presidential appointees, 224 na lump sum, yung mga non-seso, para sa non-seso. Contract for expert and or technical services, 32. Contract for professional services. Ito yung mga consultants. Yan, ito. Yan, mga consultants yan. So, 33 sila altogether. COS o Contract of Service, 40. Ito, detailed from other government agency. Malamang sa malamang, mga kotsero, ito yung PSC o yung PSG. 178. Bakit? Kasi, ito yung PSG kasi nanggaling sila sa AFP. Kaya detailed from another agency or from other government agency. So, 178. So, or more or less, mga kotsero, kung hindi man ito lahat ay doon sa AFP,
Siguro part of this, siguro nasa 100 or 150, yung kanyang PSG. More or less. Okay. Ngayon, mga kotsero, ilan yung kay Sara? Ayan, Office of the Vice President yan ha. COA report, OVP. 433. Ayan Vice Presidential Security and Protection Group, VPSPG. 433. Mas marami pa siyang bantay kaysa sa presidente. Di ba? Hindi ba dapat yung 433 na yan nandito naka-detail sa Office of the President on 178? Parang baliktad, di ba? 178, more or less. Ito yun yung detailed from other government agencies. Yan yun. Ito 433, VP SPG. Totoo nga yung sinabi ni Remulla. At alam nyo mga kotsero, sabi ko naman sa inyo, I value the life of every human. Of every human being. Binavalue natin ang buhay ng bawat isang tao. I will not wish death on anyone, even on Sara Duterte. I will not do that. Pero mga kotsero, kung sakali man may mangyari kay Sara, ano ang impact nun sa Pilipinas? Wala. Papapalitan siya. Walang significant impact yun, kahit vice-presidente siya. Siguro sa pamilya niya may impact yun, kasi syempre pamilya yun Di ba? Sa mga anak niya, sa asawa niya, sa tatay niya, sa mga kapatid niya, sa nanay niya, may impact yun. Sa immediate family niya, syempre, sa mga kaibigan niya, mga nakakilala sa kanya, may impact yun. Huwag na natin i-discount yun. Bigyan natin sa kanila yun. Pero sa in the whole scheme of things, sa Pilipinas, kapag may nangyari kay Sara at unfortunately, nabawian siya ng buhay, walang impact sa Pilipinas. Anong may impact? Pag yung presidente yung natuluyan. Pag yung presidente ang namatay, may impact yun. May impact yun. Kasi mawawalan ka ng primary architect of foreign policy, mawawalan ka ng magpapatakbo ng executive department, malaking impact yan pag presidente. Kaya nga dapat presidente yung binabantayan, hindi vice-presidente. Malaki impact niyan. Pag si presidente ang nawala, pag si presidente ang ginurgur, yun. Malaki impact nun. Pag si Sara, walang impact. Papalitan lang siya. Tapos, 433. Nabawasan na nga ito 150 something at 350 something dahil tinanggal nga yung 75. 433. Sabi naman. Tapos, ano ba yung mga projects nila dito? Medical assistance, hindi nagamit ang pera ng maayos. Dami niya findings. Tingnan natin yung findings niya. Deserving ba siya makakuha ng 2 billion pesos? Wag na yan. Wag na yung collections. Wag na yung, deposit sa Meralco? Bayad kuryente? Kulang, ganun. Wag na equipment, hindi proyekto yan. Due from NGA's account. Okay, wag na yan. Nasita siya dun sa pagbubukas niya ng satellite offices. Kasi wala raw pondo. Tapos, hindi raw fully compliant yung pagbubukas nitong mga to. Nung satellite offices. Tapos, yung medical assistance program niya, hindi niya nagamit ng maayos kasi yung budget for that, hindi niya nagamit ng maayos. Needs improvement daw. Lack of internal guidelines sa handling and monitoring of in-kind donations, patay. So, yung mga donations na nakukuha nila, hindi nila nare-report ng maayos.
Wow. Deserving ba siya ng 2 billion? Parang hindi. Parang hindi. Parang wag na muna siya bigyan ng 2 billion pesos. Diba? Weird eh. Weird. Ba't kaya siya bibigyan? Hindi niya deserve. Hindi niya deserve, guys. Hindi niya deserve yung 2 billion, number 1. Hindi niya deserve yung 2 billion. Number 2, hindi rin niya deserve yung gantong karaming bodyguard. Tinalo pa niya yung presidente. Tinalo pa yung presidente. My goodness. Oo, feelingerang presidente. Grabe. Goodness, no? Hindi niya deserve. Talaga hindi niya deserve. Nakakagigil, di ba? Nakakagigil. Yung alam nyo na failure na nga siya. Tapos, inaano pa, spoiled brat pa. Sabi ko nga nung pinost ko yung kahapon. Si Sarah, para siyang yung mga anak nating teenager. Alam mo, meron na kayo. Wala pa akong teenager eh. So, hindi ko pa alam yung feeling. Pero, kung si Sarah, para siyang teenager na hindi na nga nag-aaral, nagde-demand pa ng mataas na allowance. Ganun siya. Para siyang teenager na ganun. Hindi ka na nga nag-aaral, bumabagsak ka na nga sa school, humingi ka pa malaking allowance. Sutil daw, sutil. Ganun, sutil. Ang pangit, di ba? Tapos, yan ang sasabihin nyo sa amin na deserving of becoming the next president of the Philippines. Kayo na lang? I don't think so. Kayo na lang. Wag na ako. Huwag na tayong indamay, mga kotsero. Kasi, hanggang dito lang po muna tayo for today's video. Okay? And I'll see all of you in our next live stream. God bless and see you next time, guys. Right? Bye! Pag ganun, huwag natin gawing tanga mga Pilipino. Mas maganda kasi nasa lugar ka ng tama kaysa yung pinipilit mo yung pagkakamali. Are they willing to go that far? Hindi makakalimutan ng Pilipino yan hanggat di nasasagot niya. Sino ngayon nagsasabi ng totoo?